kilala mo ba si John Lennon? Malamang oo, dahil sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Isa siya sa pinakasikat na musikero sa buong mundo, ang utak sa likod ng The Beatles at isang icon ng kapayapaan at pag-ibig. Ngunit sa likod ng mga nangiti, mga sikat na kanta at mga mensaheng puno ng pag-asa, nagtatago ang isang kwento ng kalungkutan, pag-abandona at mga personal na demonyong hinarap niya sa buong buhay niya. Ngayon, samahan ninyo ako sa pagtuklas sa hindi gaanong kilalang bahagi ng buhay ni John Lennon, ang malungkot na kwento sa likod ng alamat. Lahat ay nagsimula sa kanyang pagkabata sa Liverpool, England. Ipinanganak si John sa gitna ng World War II. Ang kanyang ama, si Alfred Lennon, ay isang seaman na madalas wala sa bahay. Habang nasa dagat ang kanyang ama, nakahanap ng ibang lalaki ang kanyang ina na si Julia. Noong bumalik si Alfred, nagkaroon sila ng matinding alitan. Sa huli, pinapili si John na 5 taong gulang pa lang noon kung kanino siya sasama. Pinili niya ang kanyang ama, pero nang makita niyang umiiyak na paalis ang kanyang ina, hinabol niya ito. Sa kasamaang palad, hindi na rin siya inalagaan ni Julia. Sa halip, ipinaalaga siya sa kanyang tita Mimi at tito George. Ang pangyayaring ito ang unang malaking sugat sa puso ni John. Ang pakiramdam na inabandona ng sarili niyang mga magulang ay isang bagay na dinala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Para kay John, ang kanyang tita Mimi ay isang mahigpit ngunit mapagmahal na tagapag-alaga, habang ang tito George niya ay ang naging tatay-tatayan niya. Ngunit sa isa pang dagok ng tadhana, namatay sa sakit ang kanyang tito George noong si John ay 14 na taong gulang pa lang. Muli, naramdaman niya ang sakit ng pagkawala. Sa panahong ito, nagsimula siyang maging rebelde. Sa kabila ng pag-abandona sa kanya ng kanyang ina, muling nagkaroon sila ng ugnayan noong teenager na si John. Si Julia ang nagpakilala kay John sa mundo ng musika, partikular sa banjo at rock and roll. Siya ang bumili ng kanyang unang gitara. Naging malapit silang muli na para bang nagbabayad sala si Julia sa mga nawalang taon. Ngunit ang kanilang muling pagsasama ay hindi nagtagal. Isang gabi noong 1958, habang pauwi si Julia, nasagasaan siya ng isang sasakyang minamaneho ng isang pulis na off-duty. Namatay siya noon din. Si John ay 17 taong gulang lamang. Ang trahedyang ito ang lubos na nagpabago sa kanya. Isinara niya ang kanyang emosyon at ginamit ang galit at pagiging sarkastiko bilang pananggalang sa sakit na nararamdaman. Ang musikang ipinakilala sa kanya ng ina ang naging takbuhan niya. Itinatag niya ang banda niyang The Quarrymen, na sa kalaunan ay naging The Beatles. Dito niya nakilala si Paul McCartney. Ang kanilang pagsasama ay naging isa sa pinakamatagumpay na songwriting partnership sa kasaysayan ng musika. Pareho silang nawalan ng ina sa murang edad, kaya nagkaroon sila ng malalim na koneksyon. Ang sakit na kanilang pinagdaanan ay naging inspirasyon sa ilan sa kanilang mga pinakamagandang kanta. Sumikat ng husto ang The Beatles. Ang Beatlemania ay lumaganap sa buong mundo. Sila ay hinahangaan, sinisigawan at minamahal ng milyon-milyong fans. Sa unang tingin, parang nasa kanila na ang lahat, pera, kasikatan at tagumpay. Ngunit para kay John, may kulang pa rin. Sa isang interview, inamin niya na ang panahon ng Beatlemania ay ang kanyang Fat Elvis period. Pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay. Umiinom siya ng sobra at gumagamit ng droga para takasan ang pressure at ang kalungkutan na patuloy na bumabagabag sa kanya. Kahit sa gitna ng sigawan ng mga fans, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang kantang Help ay hindi lang isang hit song. Ito ay isang tunay na sigaw ng tulong mula sa kanya. Ang paghahanap niya ng kahulugan sa buhay ay nagdala sa kanya sa India, kasama ang iba pang miyembro ng The Beatles, para mag-aral ng transcendental meditation sa ilalim ni Maharishi Mahesh Yogi. Umaasa siyang makahanap ng kapayapaan at kasagutan. Ngunit umalis din siya doon na may pagkadismaya. Sa panahong ito, nagsimula na ring magkaroon ng lamat ang relasyon ng mga miyembro ng banda. Ang pagdating ni Yoko Ono sa buhay niya ay nagdala ng malaking pagbabago. Nakita niya kay Yoko ang isang katulad niya, isang artist na hindi naiintindihan ng marami. Para sa kanya, si Yoko ang kanyang soulmate. Ngunit ang kanilang relasyon ay naging kontrobersyal. Maraming fans ng The Beatles ang sinisi si Yoko sa pagkakawatak-watak ng banda. Ang panggigipit ng media at ng publiko ay nagdulot ng matinding stress sa kanila. Pakiramdam ni John,
Inuulit lang ng mundo ang ginawa nito sa kanya noong bata pa siya, ang paghusga at pag-iwan. Pagkatapos ng The Beatles, sinimulan ni John ang kanyang solo career. Dito niya inilabas ang kanyang pinaka-personal at masakit na mga kanta. Sa album na John Lennon Plastic Ono Band, tinalakay niya ng harapan ang sakit ng kanyang pagkabata. Sa kantang Mother, sumigaw siya, "Mama don't go, Daddy come home." Ito ay isang primal scream therapy na ginawa niyang kanta, isang paglalabas ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Sa kantang My Mommy's Dead, simpleng sinabi niya ang katotohanan na hindi niya matanggap-tanggap. Sa kabila ng pagiging icon ng kapayapaan, hinarap din ni John ang mga problema sa kanyang sariling pamilya. Naging magulo ang kanyang unang kasal kay Cynthia at ang relasyon niya sa kanyang unang anak na si Julian. Inamin mismo ni John na hindi siya naging mabuting ama kay Julian noong una dahil na rin siguro sa sarili niyang karanasan sa kanyang ama. Noong kalagitnaan ng 1970s, naghiwalay sila ni Yoko. Ang panahong ito ay tinawag niyang Lost Weekend na tumagal ng 18 buwan. Muli siyang nalunod sa alak at pag-inom sa Los Angeles kasama ang iba pang mga musikero. Ito ay isa sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, nagkabalikan din sila ni Yoko. Pagkatapos nito, nagpasya si John na talikuran ang mundo ng musika. Sa loob ng 5 taon, naging isa siyang house husband. Itinuon niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa pag-aalaga sa kanyang pangalawang anak na si Sean. Dito niya sinubukang punan ang pagkukulang niya bilang ama kay Julian. Para sa kanya, ito ang panahon kung saan niya nahanap ang tunay na kapayapaan at kaligayahan, malayo sa kasikatan, malayo sa entablado. Natutunan niyang magluto ng tinapay at maging isang ordinaryong ama. Noong 1980, handa na siyang bumalik. Kasama si Yoko, nag-record sila ng bagong album, ang Double Fantasy. Ang album na ito ay isang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan at ng kanilang pamilya. Puno ito ng pag-asa at positibong pananaw sa hinaharap. Para bang sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niyang sakit at kalungkutan, natagpuan na ni John ang kanyang lugar sa mundo. Masaya siya, kontento at handang muling ibahagi ang kanyang musika. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagtapos ng masaya. Noong gabi ng December 8, 1980, habang pauwi sa kanyang apartment sa New York, binaril siya ng isang lalaking nag-aabang sa kanya sa labas. Namatay si John Lennon sa edad na 40 taon. Ang buong mundo ay nagluksa. Ang boses na nangaral ng kapayapaan ay biglang pinatahimik ng karahasan. Ang taong naghanap ng pagmamahal sa buong buhay niya ay binawian ng buhay dahil sa walang katuturang pagkamuhi. Ang buhay ni John Lennon ay isang komplikadong mosaic ng tagumpay at trahedya, ng pag-ibig at pag-abandona, ng sigaw para sa kapayapaan at ng panloob na digmaan. Sa likod ng matalinong liriko at ng nakakahawang melodya ay isang taong sugatan na naghahanap lang ng pagtanggap at pagmamahal na ipinagkait sa kanya noong siya ay bata pa. Ang kanyang musika ay naging paraan niya para ipahayag ang sakit na hindi niya masabi, at sa paggawa nito, nakatulong siya sa milyon-milyong tao na maramdaman na hindi sila nag-iisa. Kaya sa susunod na marinig mo ang kantang Imagine o In My Life, alalahanin mo na ang mga ito ay hindi lang basta kanta. Ang mga ito ay piraso ng kaluluwa ng isang tao na dumaan sa matinding kalungkutan para lamang maibigay sa atin ang mensahe ng pag-asa. Si John Lennon, ang musical genius, ang peace activist, ang rebelde at ang batang lalaking naghahanap lang ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit ang pinakamatagumpay at hinahanga ang mga tao ay mayroon ding mga sariling laban na pinagdadaanan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito. Hanggang sa muli!